Masayang araw, mga ka-PL. Naloko na si Tamba. Ha? Oras na hindi na siya ang Speaker of the House, mga kababayan, lalo na ngayon, merong usap-usapan na di umano, papalitan na siya ni Sandro Marcos. Siyempre, bababa na po yung kanyang ranggo, ika nga, mga kababayan. Kung noon, ganito kataas ang kapangyarihan niya sa Kamara na pinapanginoon siya ng ibang mambabatas, mga kababayan. Oras na hindi na siyang speaker, ganito na. At higit sa lahat, mga kababayan, baka maaari pang managot sa batas itong mamang ito. Dito po sa babasahin ko, mga kababayan, nilaglag na po siya ng dating hepe ng COA. Binisto, binuko, nilaglag. Tungkol po sa di umano'y 1.6 billion pesos na confidential fund niya, mga kababayan. Malayong-malayo po sa confidential fund ni BP Inday Sara, 125 million pesos laang. At alam naman natin na ginamit yun ni Inday sa mabuting proyekto, taliwa sa paratang nitong mga uplok ng mga mambabatas, ibinulsa daw ng pangalawang Pangulo. Etong kay Tambalos-los, mga kababayan, 1.6 billion pesos na confidential fund, inilista pala ito, mga kababayan, bilang isang extraordinary expenses. Ngayon ang tanong, ano bang pinagkaiba nitong confidential fund at ng extraordinary expenses, mga kababayan? Eto, basahin po natin kung alin po sa dalawa ang mahirap nakawin, ika nga, mahirap ibulsa o paglaruan. Etong dalawang ito, extraordinary expenses versus confidential fund. O dito po sa babasahin ko, mga kababayan, sa mga nakakaalam na sa inyo, relax lang po kayo dyan, Pero sa mga hindi pa po nakakaalam, eto, makinig po kayo, siguradong manggigigil ho kayo dito, mga kababayan. Pera ho natin ito kasi. Hindi po nila ito inutang sa bangko, sa ibang bansa para magkaroon sila ng confidential fund at inihanay o inilista bilang isang extraordinary expenses, kundi pera po natin ito, mga kababayan. Karapatan po natin na tanungin sila kung saan nila ginamit yan dahil pera natin yan. Hindi ho pera nila yan. Atin yan, mga kababayan. Eto na po, ikinanta na nga si Martin Romualdez ng dating hepe ng COA. O eto po, nagmula po ito kay Sas Rugando Sasot. O eto ang sabi, urong lang ako ng konti para maipakita ko sa inyo. Ayan. A retired COA Division Chief just contacted me. Tinawagan, minessage si Sas ng dating hepe ng COA, mga kababayan. O ito po ang kanilang mga naging usapan. Ito po ang sabi sa kanya. Mas malala raw ang 1.6 billion pesos confidential fund ni House Speaker Martin Romualdez. Bakit mas malala? Dahil ito ay listed specifically as extraordinary expenses. Para bagang sinadya, mga kababayan, na wag mong ilista yan bilang isang confidential fund.
at pwede ako maipit dyan pagdating ng araw. Gawin mo itong extraordinary expenses laang. Eto na. Dahil ito ay listed specifically as extraordinary expenses. Inulit ko lang para ma-refresh tayo, okay? And according to the retired COA Division Chief, mas madali gamitin ang extraordinary kasi certified lang ang supporting documents, mga kababayan. Kita nyo na, ha? Parang sinasadya. Huwag mo ilagay yan sa confidential fund. Gawin mong extraordinary expenses yan. Kasi certified lang ang supporting documents niyan. Hindi tayo maiipit dyan. Diyan tayo ngayon mahihirapan maghagilap dito sa 1.6 billion pesos, mga kababayan. Mas matindi pa ang confidential fund kasi ang daming kailangan isubmit sa COA. So yung kay Inday, mga kababayan, na 125 million pesos na confidential fund, mahirap po yun. Kasi kung magkaroon man ng halimbawa, parang audit, ganon, maraming hihingin na mga dokumento. No? Maraming mga, hindi katulad ditong ano ba, di katulad ditong extraordinary expenses dahil ano lang, certification lang, mga kababayan, ganun lang kadali. Di mahirap yung kay Inday. So, masasabi natin na yung kay Inday, mga kababayan, kaya nasabi nung COA, nung mga nakaraang linggo na maayos ang flow, maayos ang paggamit ng tanggapan ng OBP sa kanyang confidential fund kasi maaaring na-comply nila lahat ng mga dokumento o ang mga dokumentong hiningi sa kanila ng COA. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, hindi ba natin sila kakalampagin dito sa di umano'y 1.6 billion confidential fund ni Speaker Martin Romualdez? Anong gagawin nito ng mga mambabatas, mga taga-kamara, mga taga-senado? Anong gagawin nila dito? Mananahimik na lang ba sila rito, mga kababayan? Di ba? Kung yung kay Inday 125 lang, gigil na gigil si Risa. Galit na galit siya. At yung apat pa nakasama niyang pumirma para matuloy ang impeachment ni Inday. At kalaunan, kinalungkot naman nila dahil binalik yung mga dokumento, itong article of impeachment sa Kamara. Mas lalong marami nagalit na mga mambabatas na taga-kamara dahil bakit nyo binalik sa amin to? Diyan to sa Senado, ipa-impeach si Inday. Mga mambabatas namin, na mga magagaling at ginagalang naming lahat, maliban sa mga buwaya. Paano po ito, mga madam, sir? Baka pwede yung imbestigahan nyo po, mga madam, sir, itong 1.6 billion pesos na di umano'y confidential fund ni Martin Romualdez pero listed specifically as extraordinary expenses. Pwede ba yun? Pwede pala yun, mga kababayan, na etong perang ito intended para sa confidential fund pero gagawin mong extraordinary expenses. Nagtatanong lang kasi hindi naman po tayo kongresista, mga kababayan. O sa mga nakakaalam dyan, sana mag-comment po kayo. At higit sa lahat, yung mga mambabatas na mayroong pong pagmamahal sa ating bansa, higit sa lahat, iniingatan ang kaban ng bayan, mga madam at sir, baka naman po, ito kalampagin nyo. Itong si Speaker Martin Romualdez, kung totoo ba ito o hindi.
Dahil kami, hindi rin namin alam kung gaano ito katotoo. Inilabas lang ito ni Sas Rogando Sasot. Sa kanya lang namin ito nakita. Kung totoo ito, dapat gawan niyo po ito ng hakbang, mga madam at sir. Huwag niyo pong hahayaan na gawin pa ito na mga susunod o magiging mga Speaker of the House pa. Paglalaro, pambababoy, panggagahasa po ito sa kaban ng bayan na hindi dapat nila gawin kasi pera po ng taong bayan yan at hindi po pera ng mga animal at kawatan ng mga politiko. Mahiya naman kayo. Maawa naman kayo sa kaban ng bayan. Wala nang ang proyekto itong kasalukuyang administrasyon. Tara guys, puro panakawan ang nangyayari. Sana merong isang mambabatas na maglakas loob. Sa ngayon, mga kababayan, sa palagay ko lang maaaring mahihirapan pa kumilos tong mga to. Kasi, speaker pa yung isang mama Pagka siya bumaba, sa pagka-speaker, maaaring lahat magsisulputan na yan. Yung mga problemang nagawa di umano nila. Anong gagawin natin? Kalampagin po natin sila. Tanungin natin kung gaano ito katotoo. Hindi tayo nagpaparatang, pero dating hepe kasi ng COA, no? Ang naglaglag kay Martin Romualdez. Hindi naman siguro tatawag o kukontakin si Sas Rogando Sasot nung dating hepe ng COA kung hindi ito totoo. O ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Ito ba'y may katotohanan o wala? Paki-comment. Dumako na po tayo sa isa pang usapin, mga kababayan. Nako, delikado si Tamba nito. O ito pa isa, mga kababayan. Di ba, si Boying Rimulya, pilit niyang ikinokonekta, kay Pangulong Duterte ang pagkawala o pagkamatay nitong mga sabongero, di ho ba, noong mga nakaraang linggo. Nabasa ho natin sa balita. Ngayon, nagsalita na po, mga kababayan, si alias Totoy. Mismong si alias Totoy po ang nagpatotoo. Parang binara niya si Boying Rimulya sa mga sinasabi nitong connected dyan sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Connected dyan. O maaaring sila may gawa niyan. Konektado O sino pa nga ba ang may gawa? Di dating Pangulong Duterte. Pero eto na nga, nagsalita na si alias Totoy. Yan ang sabi. Ano sabi? Alias Totoy, itinanggi. Itinanggi na may koneksyon ang gera kontra droga sa missing sabongero. Maliwanag. DOJ Secretary Rimulya. Si alias Totoy na daw po ang may sabi. Itinanggi daw po ni alias Totoy. Gaano po ba katotoo? Parang di ko po yata ito nakita to sa balita na mismong sinabi niya na tinututukan siya ng camera na maririnig at mapapanood nating lahat. Meron ba nito ngayon sa social media, mga kababayan? Baka kayo po, napanood nyo na yung interview dito kay alias Totoy. Kasi ang sabi dito, itinanggi. So walang connection sa gera kontra droga ng dating Pangulong Duterte ang pagkawala ng mga missing sabongero. At tama yung sinabi ni Pangulong Duterte na kalokohan lang yung pagdawit sa kanya dito sa mga missing sabongeros. Mahiya naman po kayo. Lahat na lang ibinibintang ninyo sa dating Pangulong Duterte. Maawa naman po kayo sa tao. May edad na po yan at malapit na po yan na mamahinga sa kanyang buhay, lalo na ngayon may mga sakit na siyang nararamdaman at ang payat-payat niya na.
Hindi ba kayo natatakot sa gaba? May karma po, mga sir. Baka bumalik po sa mga mahal ninyo sa buhay. Yung ginagawa ninyo yan sa dating Pangulong Duterte. Alam ko kasi, ang karma, hindi yan tumatama sa taong may gawa ng kasalanan, kundi doon yan sa pinaka mahal niyang anak, apo man kaya. Doon yan tumatama yung karma para mas maramdaman niya at makita niya kung paano nag-suffer itong mahal niya sa buhay na bilang kaparusahan o karma nga, ika nga kung tawagin. Di ba? Matakot naman kayo sa mga maaaring mangyari sa inyo. So, ito pa isa, mga kababayan. Nagkaunsihan yata itong mga to. Etong si Dilima at saka si DOJ Secretary Boying Rimulya. 'Di ba noong mga nakaraang linggo, nakaraang linggo lang pala, ayan. Sabi ni tawag nito ni Boying Rimulya ibalik daw sa oblo itong si Leila de Lima. Ayun nakalagay DOJ hiniling sa korte na i-convict. Nako po, si De Lima sa kasong may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Na anong nangyari sa inyo? Akala ko ba mga magkakatropa? Bakit kayo nagkakagatan na? Bakit kayo nagsusundutan na ng wet packs? Ano nangyari? Kalalaya pala nung tao ang bira naman kayo, ibabalik nyo na naman sa loob, i-convict pa pati, mga kababayan. Kung ano man ang nangyari sa kanila, wala tayong alam dyan. Sila na ang nakakaalam yan, mga kababayan. Tanging sila lang ang makakasagot sa mga problemang kinakaharap nila ngayon. Ito pa isa, mga kababayan. Bukas nga pala, paalala ko July 19, alas 3 ng hapon, kita-kita po tayo sa Liwasang Bonifacio sa Manila, mga kababayan. Duterte Free Rally po ito. Magkita-kita ho tayo doon. At suportahan po natin ito para po ito sa maaaring pagpapalaya po sa ating dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito ang huli, mga kababayan. Tungkol po ito kay Dean Chase, attorney, yung vlogger. Di ba, sila po ang may hawak ng mga dokumento na pinanggigilan yan ng ating mga kababayan. At sa ngayon, hindi pa nila maaaring isa publiko ipakita sa atin. Bagamat hawak na nila, ang advice kasi sa kanila, wag munang isa publiko. Maaaring basahin, pero wag munang isa publiko. Kaya yung kumakalat nung mga nakaraan, may mga nakatakip kasi nga, yun po ang advice sa kanila. Kung meron man silang ilalabas, takpan yung ibang mga detalye. Nagpaliwanag po ngayon itong si Dean Chase, mga kababayan. Dito po sa kahilingan ng iba nating mga kababayan, di natin alam kung mga DDS ba itong mga humihiling o baka naman nasa kabila, pinipilit nila si Dean Chase na sa publiko na para pwede siyang makasuhan. Matalino tong mama na to. Abogado to ito po yung kanyang paliwanag, mga kababayan, bakit hindi po pwedeng isa publiko. Panoorin po natin tong video na to. Okay? Hello everyone, it's exactly 9:05 here in the city of San Francisco. I'm just going to address something real quick before I take a long break or a hiatus from posting, because I've been having this headaches this past few days and it's been extremely growing, and the doctors don't know what's happening and they're ruling it as stress, which is in fact true. I've been really stressed this past few days because of what's been happening there in the Philippines, so kailangan ko talaga mag-take ng break. So before I take my break from posting anything, because I really do need to chill a little bit,
I just need to address this issue because I've received a lot of messages, like countless messages and a lot of comments saying that if kompleto ang mga documents mo, bakit ayaw mo i-post? It's public document, it's public interest, why won't you just show it to the public? Because we literally cannot. Like literally, Maharlika and I cannot post the document online because it will be traced back to us. As you know, the case is still an open case and there's still an ongoing investigation. So any information that will be leaked or sensitive information that will be leaked will be traced back to us. And as you know, we are still here. We literally live here in the state of California, and anything that will ruin the investigation, we are within arm's length of the federal and state law. So pwede itong naming ikakulong if we're going to divulge any information, like physical information on our pages. So the only thing that we can do for now is literally just read them off of a page to you guys. That's the only thing that we can do. That alone actually is already a danger to both of us, not only to the cases that can be filed against us there in the Philippines, but also here in the United States. So that's the thing that we cannot do. Another issue that I want to address is the major news outlets over there, GMA, ABS-CBN. It makes me really sad that during the kasagsagan ng pagsabog nitong issue na to, they're not even talking about it. Now that the issue is actually legit, so to speak, kasi lumabas na ang coroner's report, they're trying to discredit literally everything just to protect Lisa Tanas, which is really sad because they're supposed to be for, you know, unbiased news that should be provided to the public. Pero what I'm hearing from them is that they're very biased. I do give credit to Net25 though, despite of what I said yesterday. Believe you me, I am not trying to discredit Net25 because they have made major contributions to the cause. I really do admire the fact that they are trying their best, you know, to let everyone know what's happening here in the state of California, especially sa city of Los Angeles. It's just that sometimes we do overlook the fact that there are some information that we really need to investigate, especially going through the nitty-gritty information of stuff, because to some people, especially me, because I am really well trained on identifying false documents or any document that had been tampered, because that's literally my job. I do that on a daily basis. Like I get tons and tons of documents that I need to authenticate and verify like each day. So please don't feel bad. I am not mad at Net25. And I still do support them, and I really do admire their efforts in the cause that we are trying to fight. Go, 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 Net25. And yeah, that's it. Please do not believe anything that you see, because Maharlika and I both know na after the first week of April, nilimit na talaga nila ang access sa documents na to. Because as what I've said, Asian-looking men went to BHPD and had a talk with their supervisor, and that case had been superseded already. They are no longer handling the case, okay? So, you can try. Pwede kayo pumunta dito, pwede kayo tumawag, you can request for documents, but I'm pretty sure that they won't be giving you the full detail. They will probably tell you that we won't be able to provide you any information about the case anymore, blah, 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 yada, yada, because that's what everyone else had been getting. Okay, so again, please do be vigilant on the information that you are seeing online, because there are a lot of tampered documents and falsified documents out there, and now you know how to identify which one is real and not. Okay, now God save the Philippines. We can do this.